So mayroong isang singer, sikat na singer, na matagal nang nananahimik pagdating sa usapin ng politika. Pero nagtrending at pinag-uusapan ngayon ang kanyang tila pagpapahiwatig ng pagsuporta kay Vice President Sara Duterte. Totoo nga kaya na talagang sinuportahan niya si Vice President Sara at talagang ikinakampanya niya si Vice President Sara? Sino ba itong singer na ito? Panoorin natin ang video. Wala po akong galak na pilihan eh. But sana po, one day makapag-perform ako para sa inyong lahat. Uy, may mga popsters. Maraming salamat po. Stay safe everyone. And remember, life is short. Make each moment count with our loved ones. Kasi hindi natin alam kung nandito pa tayo bukas. Maraming salamat po. Iboto niyo po ako sa susunod na eleksyon. Thank you po. Thank you po. I love you. Thank you po. Thank you. Wait lang. Hi, Sarah. Narinig niyo ba yon? Ang sabi niya, life is too short. Sa maging wise. At ang sabi pa niya, iboto niyo ako sa susunod na eleksyon. Alam naman natin na hindi naman talaga into politics itong si Sara Geronimo. Ito'y sikat na singer. Talagang pagkanta lamang ang kanyang profession. Pero ang sabihin niya na iboto daw siya sa susunod na eleksyon. Nakapagtataka. At talagang mapapaisip ka Sara. Sara din ang kanyang pangalan. Pero hindi naman siya tatakbo sa susunod na eleksyon. Ano bang pinapahiwatig nito? Hindi ba't mayroong isang politiko na sikat at sikat din? Ang ating Vice President Sara Duterte. At Sara din ang kanyang pangalan. Hindi ba't nagdeklara na siya na siya tatakbo sa 2028 elections? So sino ang tinutukoy ni Miss Sara Geronimo? Kapangalan din ni Sara, si Vice President Sara. So alam na, abay sigurado uusok na naman sa galit ang mga kakamping neto. Abay baka i-cancel si Sara Geronimo. Alam naman natin na talagang pagdating sa cancel culture, kapag hindi pabor sa mga kakamping, abay dito magaling at bihasa ang mga kakamping ang mang-cancel. Ang tanong, kaya bang i-cancel ng mga kakamping si Sara Geronimo? Kayo ba? Ano bang naiisip ninyo doon sa statement mismo ni Sara Geronimo? Diba? Napakasimple lang na salita ni Sara Geronimo. Hindi naman siya tatakbo. Dito pa naman natitrigger ang mga kakamping. Diba? Simpleng statement ni Sara Geronimo pero napakalaki ng impact. At sino ba naman kasi ang hindi gugustuhin na umayaw sa administrasyong ito sa mga nangyayari sa Pilipinas at sa mga Pilipino? Gaya na lamang netong balitang ito na meron na daw nasawi sa pagpila pa lamang na pagkuha ng ayuda ng mga riders. Abay mga riders lang ito Magulo ang sistema ng pagkuha ng ayuda. Eto, panoorin natin ang video. Di ba? So anong panawagan ninyo kay Pangulong Marcos, Romeo? Talagang ang gusto namin maramdaman namin yung pagbaba talaga ng gasolina at maibalik magkaroon ng subsidiya na lang. Huwag na yung pila-pila sa ayuda. Gaya niya, may namatay na sa jeepney driver Ngayon may namatay naman sa MC taxi. Baka talagang pag may namamatay tsaka lang kumikilos ang gobyerno. Parang ganun nga nangyayari. Kasi daging ganun kung kailan may mamatay tsaka lang talaga nakikita na okay na, nagbuwis na ng buhay, pwede na natin ayusin yung pulisiya natin. So kailangan may magbuwis muna ng buhay? Oo, di na napansin ko po sa tagal ko lang pong umiiral sa bansang to Kung hindi pa may mamamatay, tsaka palang may isip, mali pala ako ng desisyon. Opo. Kailangan ko pala baguhin. Opo. Diba? Yung mga samahan mismo ng mga riders, unti-unti nang nagigising sa katotohanan na parang walang pakialam at walang malasakit pagmamahal itong Marcos administration sa kapwa niya Pilipino. Ano nga ba yung mga sinapit ng mga pumilang ito? Heto, panoorin pa natin ang video. Ang pagbigay ng ayuda, dapat hindi pinapahirapan ng tao. Hindi katulad ng nakaraang presidente. Pag nahihirapan ng tao, gagawa sila ng paraan. Stop muna natin. Gawa tayo ng paraan para mapadali. 11 ng umaga. Umaga. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Hindi pa nakukuha yung 5,000. Ay, grabe.
5,000 lang kukunin. Kung gaano pinahirapan yung mga tao, mga rider, gano'n na lang. Hindi nila naisip yun. Basta ang inisip lang nila, nagbigay kami ng ayuda, tapos na yun. Ilang oras ka na nakapila? Almost 13 hours na po. 13 hours. 13 hours? Yes. Bakit umabot ng... Grabe. Tsaka ng ganong katagal? Dahil sa 5K na yan! Gcash, online. Online wallet. Para walang pila. Para walang pila. Tama nga naman. Para walang naghihintay dito ng mga tao! Nahimatay daw rito eh. Meron na po, may namatay na po dito sa lugar na to. At sumalangit daw ang kanyang kaluluwa. Ayun po. Dahil sa ano, sa sobrang Sa init po, sa sobrang lakas ng init. Lahat po ng rider dito ay naiinitan at napapagod. At nauuwaw. Walang libreng tubig! Anong oras kayo pumila? Alas 6 po ng umaga. Ay, grabe. Alas 12:30 ng gabi. Ngayon na kami na-releasean. Paano bang ano? Grabe. Bakit umabot ng ganito kahaba? Medyo mas mabagal yung Proseso. proseso natin ngayon eh. Oo. Mabagal talaga yung proseso. Tapos yung ang napakasakit pa doon, may namatay pa na isa. Ay, Kaya napakasakit doon. May napatay. Isa sa kasama namin na namatay. Ginatake. Wala. Mabagal talaga yung proseso sa loob. Wala. Mabagal. Tapos, biro mo, alas 6 pumila. Ngayon lang nakakuha. 12:30 na, di ba? Grabe, napakabagal talaga. grabe ano? Grabe yung pagod, puyat, gutom, pagtitiis na pumila ng mga riders natin para lamang doon sa 5,000 piso. Samantalang noong pandemic limitado pa yung mga nakakalabas na tao. Sarado yung mga establishmento. Pero nakakatanggap lahat ng ayuda. Kahit nga ako mismo, nakatanggap ako ng ayuda mula sa Duterte administration. Hindi gutom ang bawat Pilipino noong pandemic. At ang proseso ng pagkuha ng ayuda, abay napakaganda ng proseso. Ako nakareceive ako noon, experience ko through online wallet. Ganon kaganda ang proseso noon ng pagkuha ng ayuda noong Duterte administration. Hindi ba noong pandemic, hindi nakakalabas ang tao, bawat barangay pupuntahan ka. Bawat bahay pupuntahan ka ng barangay, maglalabas ka lamang ng upuan o ng chair doon sa labas. Tapos doon na ilalagay ng mga barangay officials yung mga ayuda para hindi magutom ang mga Pilipino. Tandaan niyo ba yun? Which is nakatanggap ako ng bigas, itlog, sardinas, meron pa nga manok, buhay na manok as in. Talagang hindi ka pinahirapan ng Duterte administration, ng gobyerno noon. Dahil pera din naman yan ng taong bayan. Kaya binabalik lamang noong Duterte administration yung pera ng taong bayan mismo na para din sa mga Pilipino. Kasi pinaghirapan din nila yun taxes din yun ngayong Marcos administration, na tayo pa mismo na mga Pilipino yung nanlilimos ng pera, which is pera din naman yan natin ng mga Pilipino. Na imbes na yung gobyerno ngayon, yung Marcos administration ngayon, yung mag-initiate ng tulong, abay tayo pa yung pinahihirapan. At ayun na nga, base nga sa sinabi sa statement ng mga riders, may nasawi na. Dahil lamang sa pagkuha nito, 5,000 kapalit ng buhay mo. Di ba? Napakabagal ng gobyernong ito ngayong Marcos admin. Napaka-incompetent. Grabe, crisis lang to Partida, hindi to pandemic. Pero hirap na hirap ang Marcos administration sa pamimigay lamang ng ayuda. Ay may nasawi pa. No wonder, kaya itong si Sara Geronimo, abay, parang nagpapahiwatig na iboto nyo si Sara Duterte sa susunod na eleksyon. Kung ganito ba naman ang nangyayari sa Pilipinas? Ganito ang trato ng gobyerno sa atin. Sa ating kapwa Pilipino pa naman, na which is tayo pa man din ang bumoto dyan sa itaas na yan, sa presidenteng yan. Naku, tutuusin nga,
Itong si Mr. President may utang na loob sa atin dahil tayo ang bumoto sa kanya sa posisyon niya bilang presidente. Pero ito pala yung kapalit ng pagboto natin sa kanya. Ang pahirapan, ang mga Pilipino, para sa kakarampot na pera din yan ng taong bayan. Sa karanasan ngayon ng mga riders, hindi lang mga riders buong Pilipino, talagang may pagkukumpara mo yung mga nagawa ng Duterte administration sa kasalukuyang administrasyon. At ito ba? Ito ba yung legasiya na iiwan mo, Mr. President? Malapit ang matapos ang termino mo. Gumawa ka naman ng maganda para sa mga Pilipino. So sa 2028, papayag pa ba tayo na maranasan ulit natin yung pamumuno simula 2022 hanggang 2028? Papayag ba tayo na maranasan ulit yon? Ang pamumuno ng isang Marcos administration pagkatapos ng 2028 elections? Abay, mag-isip-isip na tayo. Kailangan na ulit na maibalik ang isang Duterte sa Malacanang. Ano ang inyong opinion? Abay, ishare mo na ang video na ito. Mag-iwan ng comment at like dyan sa ibaba. At magkita-kita ulit tayo sa susunod na video.